Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome pong muli sa ating programa, Ang Pagtawag, A Convert Story. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Mar Oriondo, at samahan po ninyo kami sa may kalahating oras ng pagsasaimpapawid ng mga natatanging istorya kung papaano naramdaman ng ating mga kapatid sa loob ng Iglesia ni Cristo ang pagmamahal, pagmamalasakit at pagtawag niya sa kanyang mga lingkod sa loob ng kanyang bayan. Hindi na po natin patatagalin pa. Narito, pakinggan at panoorin po natin ang isang video na inihanda po namin para ipakilala ang makakasama po natin ngayong umaga. Si kapatid na Paul Bobares, isang mabuting asawa at mabuting magulang sa kanyang mga anak at mga apo. Mapagmahal, masayahin at higit sa lahat, mananampalataya. Ang kanyang taglay na pananampalataya na ituro niya sa kanyang buong pamilya. Tunay na pinagpalang lingkod ng ating Panginoong Diyos. At namamalagi sa kanyang gunita ang natatangi niyang istorya ng pagtawa. Lord, I give my heart to you. I'll serve you faithfully, trust you eternally. Lord, I give my heart. At yan po si kapatid na Paul Bobares mula po sa lokal ng Fairview, distrito ng Quezon City. At mapalad po tayo ngayong umaga sapagkat kapiling kasama po natin siya ngayon. Magandang umaga po sa inyo, Kapol. Magandang umaga po at magandang araw po sa lahat ng tumatangkilik at nanonood ng programang ito. Kapol, napakinggan at napanood po natin doon sa video na ating inihanda Opo. na kayo bilang ama ng tahanan ang siyang nangunguna doon sa inyong buong pamilya, hindi lang po sa pagtataguyod sa kanila, kundi lalong-lalo na sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos sa loob ng Iglesia ni Cristo. Opo. Bakit ganun po ang approach ninyo sa inyong pamilya? Bakit lagi silang involved sa mga pagtupad ng tungkulin, sa mga aktibidad sa loob ng Iglesia ni Cristo? Doon na po kasi kami namulat. Kami pong mag-asawa, pareho pong may tungkulin sa loob ng iglesia. Itinuturo po namin sa kanila na una sa lahat ay bigyan ng kahalagahan at pagpapahalaga yung pagtupad ng tungkulin. Kaya kahit ano pa man pong aktibidad ng iglesia, ay sinasama po namin sila at inuobliga namin sila na dumalo at maging masigla sa bawat aktibidad. Pero palibasa nga po, itong ating programa ay pinamagatang ang pagtawag, A Convert Story. Meron na pong idea yung mga tagapakinig natin na nanonood ngayon na kayo ay hindi talaga ipinanganak Opo. sa loob ng Iglesia ni Cristo. Opo. Kayo ay kabilang din sa marami nating kababayan, mga kapwa, sa iba't ibang panig ng mundo na natawag para maglingkod sa ating Panginoong Diyos sa Iglesia ni Cristo. Opo. Paano po yun nagsimula? Paano kayo natawag sa Iglesia ni Cristo? Dati po kami ay nasa relihiyong protestante. Pentecostal po ang grupong kinabibilangan namin. Ang aking ama po ay isang pastor at siya ay isa sa mga tagapatnugot ng Philippine Bible Society. Masasabi po nating isang bihasang pastor ng protestante. Kapag ka sinabing taga-patnugot, isa po sila dun sa, kumbaga, nag-e-edit. Kung hindi po ako nagkakamali. Sila po yung nangangasiwa ng pag-e-edit lahat ng mga salin sa Biblia. Lahat po ng piniprint at lahat po ng inilalathala. Kaya maalam po sa Biblia Opo. ang inyong tatay. Opo. Paano po na mula sa pagiging protestante, lalo't pastor, protestante pala ang inyong tatay napunta kayo sa Iglesia ni Cristo? Isa pong hanggang ngayon ay isa pong biyaya na itinuturing namin anak kami ng isang magaling na pastor ng protestante. Pero dumating po yung pagkakataon na natawag kami sa loob ng iglesia. Ano po ang nangyari? Paano po nagsimula? May mga kapatid po na nagtiyaga na maimbitahan kaming dumalo sa mga gawain. Sa una, talaga pong kami humihindi.
at pinagtataguan po namin sila. Pero nandyan po yung pagtitiyaga at yung pagpupursige nila na masama kami sa mga gawain, nagbunga naman. Unti-unti, nasimulan po sa nanay ko at yung mga kapatid kong babae. And then afterwards, kami po na magkasunod, kami mga nahuling nabautismuhan. Kasama po ang tatay ninyo sa sinisikap din ng mga kapatid natin na binabanggit ninyo na nagtiyaga po sa inyong mag-anyaya na makinig sa mga aral ng ating Panginoong Diyos na itinuturo sa loob ng Iglesia ni Cristo. Well, sinubukan po nila na actually may pagkakataon po na yung isang doktrina o yung gawain na ginagawa po sa aming bahay, natsyempo na dumating po yung aking tatay. Opo. Actually, nagkaroon po ng exchange o pagpapalitang idea nung buhay pa po ang kapatid na Bryce Tucker. And then, hindi na po nasundan right after nun. May mga pagkakataong kapag alam na po ng tatay ko na merong doktrina sa bahay, hindi na po siya tumutuloy. Naalala po ninyo yung kumbaga nangyari. Medyo mainit yung balitaktakan nila. Andyan yung magtatanong po yung tatay ko, andyan po yung sasagutin namang ng maayos ng ating butihing ministro. Ganun po ang nangyaring exchange ng kanilang ideas. Pero, nung natapos po yung pag-uusap nila, pagdating sa bawat kapitulo ng Biblia na pinag-uusapan, nakita ko po, naramdaman yung pagkakaiba. Ano yung mga nakita po ninyo na pagkakaiba? Una yung yung one God, yung tatlong persona, medyo na dating sa amin ay maliwanag yon. It's an open doctrine na kami po ay naniniwala na iisang Diyos pero may tatlong persona. Pero right after po nung pag-uusap nila, medyo na-confuse kami nung una. Kasi nga, eto, pinapasok ng ministro na ang Diyos ay isa lamang at ang Panginoong Hesukristo ay tao. And then right after that incident, doon na po yung panahon na kami naman na ay nagtatanong for clarification para maliwanagan po kami. Nagtatanong po kayo sa ministro Opo, tungkol sa mga aral na itinuturo nila na mula rin po sa Biblia. Opo. Inquisitive na po kaming dalawang huling na nabautismuhan. So, kasi since kami din yung medyo active do sa church na kinabibilangan namin dati, kami yung talagang pursigidong, teka, bakit ganito yung aral? Pwede pong ipaliwanag niyo pa sa amin para maliwanagan kami. Ganun po yung proseso ng pag-uusap namin ng ministro. Hindi po ba nagdamdam yung tatay ninyo na kayo nagpapapasok sa bahay ninyo ng ministro na magtuturo? At the same time, nakikinig naman po kayo sa aral ng Iglesia ni Cristo. Ano po ang sitwasyon sa bahay ninyo nun? Well, seriously speaking, nagdamdam po yung aking tatay. May halong pagdadamdam at sama din ng loob. Kasi kami na naturuan sa loob ng protestante, dapat kami yung lumalaban, kami yung naninindigan kung ano man po yung aming pinaniniwalaan noon. Hindi na namin kasi iniisip kung yung tatay namin, pastor, ang nasa isip naming magkapatid ay paano tinanggap nung nanay ko at ibang kapatid ko yung doktrina na yon, at kami ito na naguguluhan at parang tinatanggap na namin unti-unti yung doktrinang ang Panginoong Hesukristo ay tao. Kaya nagtatanong na po kami, gumagamit na po kami ng mga bersikulo sa Biblia na ang alam namin pertaining na ang ating Panginoong Hesukristo ay Diyos. Pero ano po ang nalaman ninyo habang kayo nasa panahon ng pag-aaral ng mga salita ng Diyos? Ang Panginoong Hesukristo po ay tao. Yun ang napatunayan namin. Yung bagay na yon na napatunayan ninyo, ang ukol sa pagkatao po ng ating Panginoong Hesukristo, kayo po mismo nakapagpatotoo mula po yun sa Biblia. Opo.
Yun ang unti-unti naming niyakap na magkapatid. Niyakap namin yung pananampalataya at paniniwalang ang Panginoong Hesukristo ay tao. And then, unti-unti na po, yung doktrina pumasok sa amin. Isa-isang na-realize namin yung doktrina, yung mga pagkakamali ng unang relihiyong kinabibilangan namin, unti-unti natanggap po namin eh. And kung tutusin, hindi po madali. Dahil niyakap namin yung pananampalataya dati, magmula kabataan kami. And we're preaching that as lay workers. Pero ngayon nga po, at unti-unti pumapasok na yung doktrinang yun, unti-unti namin niyayakap itong paniniwalang to na bago. At tinatanggap namin na totoo pala. Na mali pala yung ginagawa natin dati. Sumasamba tayo sa tatlong Diyos. Yun. Sumasamba tayo at yung kinabibilangan nating relihiyon ay hindi pala tama yung ginagawa sa maraming bagay. Mula po sa tatay ninyo, sa nanay ninyo, Opo. hanggang sa inyong magkakapatid, talagang nangangaral kayo ng Biblia bago po kayo maging kaanib sa Iglesia ni Cristo. Opo. At kayo makapagsasabi po na may alam po kayo sa Biblia, napag-aralan po ninyo ang Biblia. Pero nung pagkakataon po na yon, parang pilay kami. Kasi parang kung yung sariling kaalaman lang namin ng sasandalan namin, parang kulang para ilaban doon sa doktrinang pumapasok na bago. Kaya ang ginawa namin, secretly, nagre-referensya po kami doon sa tatay namin. Nagtatanong kami, Dad, ano ba to? Ano ba yung pwede naming itanong? Yun. Kami na po yung nagbabaton ng tanong nang alam namin hindi kayang sagutin ng ministro. Ano po ang nakita ninyo at napatunayan ninyo na sa kabila po ng nagtatanong kayo sa tatay ninyo, maaaring may mga talata pa po kayo ng Biblia Opo, na meron po. baon-baon para sabihin, patunayan sa ministro na Diyos, Meron ang ating Panginoong Jesucristo o yung tungkol sa tatlong persona. Ano po ang nangyari? Napakahirap tanggapin, ano po? Pero lahat ng tanong namin na alam namin di kayang sagutin, nasagot po lahat eh. Actually, meron pa kaming parang kodigo na ginamit na pertaining to Jesus is God. Lahat po yun, mali pala. Mali ang pagkakaintindi. At ang itinuturo po sa inyo, kaya nyo sinasabing mali ang pagkakaintindi o pagkakaunawa, doon sa pinanggalingan nyo pong reliyon, malinaw po kasing itinuturo ng ministro mula po sa Biblia. Opo. Na namulat kami na ang aral ay ang Panginoong Hesukristo ay Diyos. So, yun yung nakita namin na ang laki nung difference. Na kahit sabihin na nating ang Panginoong Hesukristo ay tao sa Iglesia ni Cristo, pero taong hindi bastang tao. Opo. Taong ginawang tagapagligtas, tagapamagitan sa ating Ama. Harapin po natin ng realidad, Kapol. Opo. Ang naririnig po natin sa mga kaibayo natin sa pananampalataya na ang pagkakilala ng Iglesia ni Cristo sa ating Panginoong Jesucristo mababa, hamak. Dahil po nabanggit ninyo yan, dahil nga sa tao lang daw Opo. ang ating pagkilala sa ating Panginoong Jesucristo. Pero ang hindi po nila alam, hindi po totoo na karaniwang tao lang ang pagkakilala natin sa ating Panginoong Jesucristo. Ano po ang natutunan ninyo sa panahon po ng pag-aaral noon, pagdodoktrina? Ang Panginoong Hesukristo, hindi lang tao. Siya'y tagapagligtas, ginawang tagapamagitan natin sa ating Panginoong Diyos. At tao na hindi nagkasala. So yun po yung mga doktrinang tinanggap namin at sinampalatayanan namin na tama. Dahil naipaliwanag po sa amin ng maayos ng ministro na hindi siya nagpaliwanag sa sariling kakayahan lang.
pinaliwanag niya na Biblia din ang nagpapaliwanag. At yan po ang nagpapatunay na hindi natin kinikilala ang Panginoong Jesucristo na pangkaraniwan tao dahil taglay Opo. niya po yung mga karangalan, Opo. yung mga katangian na ang Panginoong Diyos din po ang nagbigay sa kanya. Opo. Hindi yung taglay ng karaniwan tao. Pero hindi naman po nangangahulugan na palibas sa taglay niya na yung mga katangian yun. Binanggit po ninyo ilan, tagapagligtas, ginawa po siyang Panginoon, tagapamagitan, at Opo. iba pa, taong hindi nagkasala, hindi po yun nangangahulugan na Diyos na siya. Opo. Paano po yung paniniwala nyo noon na ang tunay na Diyos may 3 persona? Yun na po, nawala. Yun na po ang maliwanag sa amin na walang 3 persona. At yun ay gawa-gawa lang ng tao. Ilan lang po ang tunay na Diyos? Iisa po. Ang Ama po na nasa Ang langit. Ama na nasa langit. Opo. Bago po tayo mag-break, couple, gaano po kahalaga na makilala ang Ama na iisang tunay na Diyos? At ang Panginoong Jesucristo, makilalang tao. Wala nang pinakamahalaga pa sa buhay mo bilang tao na kilalanin na iisa lamang ang Diyos. Ang kapalit nun, kaligtasan. Kaya nga sabi ko po sa inyo, yun na po ang pinakamahalaga sa buhay natin bilang tao. Yung maligtas ka. Wala ka nang hihilingin pa eh. Hindi naman kayang tumbasan yun ng anumang kayamanan, yung kaligtasan. Hindi nabibili po yun eh, yung kaligtasan. At kung anumang mayroon ka ngayon, tinatangkilik man, buhay, mawawala lahat yan kung hindi ka maliligtas. O kung may pagkakataon na kunin ka na ng ating Ama na nasa langit, alam mo na nasa loob ka ng Iglesia ni Cristo, alam mong ligtas ka. Marami pa po tayong mapag-uusapan, couple. Opo, Pero opo. pasamantala, bitinin lang po natin ng konti yung mga tagapakinig natin. Magbabalik po ang Pagtawag, A Convert Story, pagkalipas lang po ng ilang paalala. Nakikinig kayo sa Iglesia ni Cristo Radio, DZEM 954, ang tinig ng katotohanan. Nagbabalik po ang Pagtawag, A Convert Story dito sa INC Radio at kasama po natin ngayon ang Kapol Bobares mula po sa lokal ng Fairview, distrito ng Quezon City. Narinig po natin kanina ang storya ng Kapol. Siya po ay anak ng isang pastor protestante na naging tagapatnugot po sa Philippine Bible Society at kasama po ng buo niyang pamilya, naging tagapangaral din po sila, nagtuturo o lay minister sa kanilang pinanggalingang relihiyon o samahan. Nang dahil po sa mga aral ng ating Panginoong Diyos na itinuro po sa kanila ng isa sa mga ministro ng Iglesia ni Cristo at yung aral po na yon, ang batayan po ay sa Biblia, buong pamilya po ng couple mula sa kanyang nanay hanggang sa kanyang mga kapatid ay umanib po sa Iglesia ni Cristo. Balikan po natin ang panayam kay Kapol. Kapol, good morning po. Hello po, hello. Sa pamilya po ninyo, mula sa nanay hanggang sa mga kapatid po ninyo, Opo. lahat po ba kayo naging kaanib sa Iglesia ni Cristo? Sino ang hindi kung meron man? Yung isang kapatid ko po na lalaki at saka yung father ko po. Sinubukan po ninyo na anyayahan din sila, makinig. Nagkaroon ba ng parang serye din na pagpapalitan din ng kaalaman tungkol sa natutunan ninyo sa Iglesia ni Cristo? Magmula noong kami ay nakikinig na ng mga doktrina sa loob ng iglesia, ini-inject na po namin yung mga natutunan namin kasi nagsusulat po kami kada gawain at doktrina sa bahay. Sinusulat po namin lahat ng mga bersikulo na ginagamit po ng ministro at pag nag-uusap po kami ng aking tatay, binabanggit na po namin yun. Ano po ang dating sa kanya o epekto doon sa inyong tatay yung panahon na yun? Ang father ko po ay dumating po doon sa puntong nagpupumilit siyang bawiin kami. Nagpupumilit siyang sinasabi niya na itong doktrina na to o relihiyon na to, itong mali.
Pero kami naman, ipinaglalaban na po namin yung bagong paniniwala namin na, Dad, hindi, silang tama eh. Silang tama. At nakikita namin sa kanya na parang na-frustrate siya. Isang magaling na pastor ng protestante pero yung kanyang mga anak ay ibang paniniwala na yung sinasabi. Sa naobserbahan po ninyo, Opo. lalo na po sa inyong tatay, nakita po ba ninyo na maring may mga sandali na tinatanggap niya rin dahil may Biblia naman po eh. Actually po, kung babasahin namin yung reaction niya, no, pag nag-uusap na po kaming mag-aama, napuputol na lang yung pag-uusap namin doon sa puntong kami na yung nagsalita. Eh. Ang ginagawa niya, tinatanggap niya kung ano yung sinasabi namin. Eh. Ganun na lang. And to think na meron siyang isang aral na sinabi, meron isang aral po na sinabi namin na kasi ang Iglesia ni Cristo hindi kumakain ng dugo. Opo. Na ginawa niya. Tumigil po Opo. siya sa pagkain ng dugo. Yun po yung nalaman namin mismo sa kanya. Kasi nung binanggit po namin sa kanya yung bersikulo na nagsasaad na hindi dapat kinakain yung dugo, siya po mismo hindi na siya kumain ng dugo. Kaya sa kabila po ng sitwasyon na pinagdaanan ninyo, naninindigan po kayo sa mga aral na tinanggap po ninyo. Opo. Hindi po ninyo binitawan yun. Yun ang talagang pinanghawakan po ninyo. At hanggang ngayon, na kayo may sarili na pong pamilya. Opo. Yan ang siguro po darating na yung pagkakataong magpapantay yung mga paa namin, mananatili kaming naglilingkod sa loob ng Iglesia ni Cristo. Kapol, hindi po pangkaraniwan yung pagtawag sa inyo ng Panginoong Diyos eh. Dahil mula po sa kinagisnan ninyong relihiyon, sinasabi po ninyo to think na ang tatay ninyo ay isang magaling na pastor, protestante. Pero mula doon, inalis po kayo ng Panginoong Diyos. Iniwan po ninyo ang tatay ninyo sa ganong pananampalataya at Opo. niyakap po ninyong pananampalatayang Iglesia ni Cristo. Gaano po kayo nagpapasalamat sa Panginoong Diyos na hindi po madali yon, pero sa ganung paraan po, tinawag niya kayo. Sa katunayan po kasi, no, yung father ko, nagtayo siya ng sarili niyang reliyon o organisasyon, sabihin na po natin. At that time kasi medyo nauuso yung mga charismatic fellowship. Siya bilang ama namin, gusto niya na kaming mga anak niya involved sa ganong gawain. Pero dun sa panahon na dapat ay maging involved na kami, dumating na po yung panahon na tinawag kami sa loob ng iglesia. Kasi kung tumuloy-tuloy kami na ma-involve sa charismatic fellowship, wala na kami ngayon sa ganitong tamang paglilingkod. So dumating na yung panahon na matawag kami sa loob ng iglesia, matutunan namin na ang paglilingkod sa loob ng iglesia ay tama. Yun na po para sa amin yung biyaya na napakasarap maglingkod, na nararamdaman mo na yung pagpapagal mo, yung sakripisyo mo, tama. At karapat-dapat. Araw-araw, ipinagpapasalamat mo yon. Yung pagginising ka ng Ama, buhay ka at malakas, ipagpasalamat mo na. Pipikit ka sa gabi, matutulog ka at magpapahinga, ipagpasalamat mo na. Sa araw-araw po ng buhay, dapat nagpapasalamat po tayo. Sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Lalo ngayon, sa panahong ito na napakahirap ng buhay, magpasalamat ka. Magpahanggang sa ngayon, payapa ang buhay mo, na itatawid mo paglilingkod mo, hindi ka nanlilimos. Biyaya ang natatanggap mo sa araw. Higit po sa lahat, andun yung
pangakong kaligtasan na alam mong nasa sayo. Na kahit anumang pagpapagalang ginagawa mo, dumating man sa puntong iwan mo yung mga anak mo, ligtas ka. At yun ang itinuturo namin sa kanila. Kumapit silang mahigpit kung ano ang pananampalataya mo. Yun ang kayamanang maiiwan namin sa kanila. Ang manatiling masiglang naglilingkod bilang isang iglesia ni Cristo. Isang bagay na lang po, Kapol. Ano po ang gusto ninyo sabihin sa mga kababayan po natin na maaabot po ng programang ito? Kami po ay nag-iimbita sa inyo. Saliksikin nyo po yung tamang aral. Tignan nyo lang po kung ano yung pagkakaiba. Hindi naman po namin ipinipilit o hindi naman po namin kaagad na sinasabing mag-iglesia ni Cristo kayo. Pero ang gusto lang namin ay saliksikin niyo po muna kung ano yung mga doktrina na binabanggit ng Biblia na kakaiba dun sa mga doktrinang alam natin o kinabibilangan natin na relihiyon. Makikita niyo po yung pagkakaiba. Makikita niyo po kung paano gumawa ang Panginoong Diyos sa buhay natin. Unti-unti naman, marirealize nyo po yung doktrinang tama. Kapol, sobra po kaming nagpapasalamat mula sa INC Radio Opo. sa pagpapaunlak po ninyo sa ating programa na ibahagi po yung kasaysayan ng pag-anib ninyo Wala pong ano sa man, Iglesia ni kahit Cristo. ano pong oras. Salamat din po sa inyo. Bago po tayo pasamantalang maghiwa-hiwalay ngayong umaga, baka po meron kayong gustong batiin. Pwede nyo na po samantalahin ang pagkakataon ito. Meron kayong gustong pasalamatan. Sige po. Gusto ko lang pong batiin yung aking butihing asawa, ang kapatid na Judy Amor Bobares, na laging naririyan po at sinusuportahan hindi lamang yung mga pagtupad ng tungkulin, hindi lamang po yung paglilingkod namin, pati yung pangunguna po sa aming buong sambahayan. Pinasasalamatan ko din po ang tagapangasiwa po namin sa distrito ng Quezon City, ang kapatid na Virgilio de Rosario Sr. Lagi na pong silang nandyan para tumulong sa amin at umalalay sa mga may tungkulin sa buong distrito. Pinasasalamatan ko din po ang pinakamamahal naming kapatid, ang aming tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, kasama ng kanyang pinakamalakas na katuwang, ang kapatid na Angelo Eranio Manalo, na walang sawang tinutulungan kami, nagtuturo at umaalalay sa lahat po ng mga nasa loob ng Iglesia ni Cristo. Lagi na nagpapaalaala sila at inaakay kami sa masigla at maayos na mga paglilingkod. Kapol, katulad po ninyo, gayon din po ang pagbati at pagpapasalamat po natin sa kapatid na Angelo Manalo, ang SEBC President and CEO. At syempre po, sa ating pinakamamahal na kapatid, ang ating tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo Manalo. Maraming salamat po. May mga ganitong programa. May pagkakataon po mga kapatid natin na maibahagi yung mga natatanging istorya nila kung paano po sila ipinagmalasakit, minahal ng ating Panginoong Diyos at tinawag po sa loob ng tunay na iglesia, ang Iglesia ni Cristo. Hanggang sa muli po, tuwing Sabado at Linggo, 6:30 po ng umaga, samahan po ninyo kami at subaybayan po ang Pagtawag, A Convert Story. Maraming salamat po. Salamat po.